Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ano nga ba ang nagpapatibay sa ating mga bahay? Una, dapat ito ay dinisenyo na isang profesional. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang halaga na iniisip natin na gastos lang yan ay para sa ating peace of mind. Ang binayaran mo ay para masiguro na safe ang ating mga tahanan. Dapat maging aware din tayo sa mga nangyayari sa ating mga bahay habang ito ay ginagawa. Dahil kinakailangan na gumamit tayo ng mga tinatawag na building technique na makakatulong upang patibayin pa natin ang ating mga bahay. Napag-usapan na natin yan sa unang mga discussion natin dito. So, nandyan pa nga yung mga moves natin na tinatawag na ninja moves. Tandaan din natin na hindi dapat natin i-compromise ang ating kaligtasan dahil lamang sa maling pagtitipid. Siyempre, dapat alam din natin kung naaayon ba lahat ng ating ginagawa sa ating National Building Code. So, ang ating National Building Code ay ginawa po yan. So, para sa kapakanan ng mga may-ari ng mga bahay o may-ari ng mga gusali. Nandyan din na ating guide yung tinatawag natin na National Structural Code of the Philippines. So, ito yung mga Bible natin na ginagamit upang masiguro natin at maproteksyonan natin ang kapakanan ng ating mga kliyente. At syempre, number 1 na priority natin dito ang kaligtasan ng ating mga estruktura. So kapag ligtas ang ating mga estruktura, panatag tayong gagamit o titira dito. At ngayong araw nga, pag-uusapan natin yung isa na namang detalye na kadalasan ito yung nami-mislook o hindi ito pinapansin. Kasi kung titingnan nga, napakalit na issue nito lalo na sa isang construction. Pero sa maling paggamit nito, lahat ng sinasabi natin kanina na mga dapat na ginagawa upang mapatibay natin ang ating mga tahanan, ito naman ang talagang sisira sa ating mga bahay. So ibig sabihin, mababaliwala lahat yung mga pagsisikap natin na mapatibay na maging safe ang ating mga tahanan. Ito ay maaaring magresulta sa napakalaking kapahamakan. Kaya halika, samahan ninyo ako at himay-himayin natin ang isyong ito. Napansin nyo ba na kapag may ginagawang isang bahay o isang gusali, may makikita kayong mga butas doon sa mga biga, sa mga poste? Kadalasan ito ay gawa sa PVC, isang ori ng materyales na madalas makikita sa ginagawang mga gusali. So minsan naman ito ay isang GI pipe na gawa naman sa bakal. So ang mga ito ay tinatawag na pipe sleeve. Ano nga ba ang pipe sleeve? Bakit ba ito inilalagay? So ano yung purpose? Bakit meron tayo nito? Ano ba ang gamit nito? Ang pipe sleeve ay isang butas na may nakalagay na PVC or GI ring doon sa biga, sa poste o doon sa slab. So ito yung magsisilbing daanan ng mga tubo na gagamitin natin sa construction, na kadalasan ay ginagamit sa mga plumbing lines o mga tubong ginagamit natin para daanan ng tubig, daanan ng mga dumi yung galing sa CR. Yan, ito yun, yung mga tubo na ito. Minsan, ang mga tubo ay para naman sa mga electrical lines o yung mga daanan ng wires ng mga kuryente, maging ng mga kable ng internet at ng ating mga computer. So, minsan, daanan din ito ng linya ng tubig na ginagamit natin sa fire protection system. So, ang mga pipe sleeve sa madaling salita ay mga butas o opening sa mga biga o poste o maging sa sahig para madaanan ng mga kailangang mga gamit o anumang bagay na bahagi ng isang gusali o bahay. So, yan po ang dahilan kung bakit tayo gumagamit ng pipe sleeve. Pero ang di natin alam, maaaring makompromise ang tibay ng bahay mo kung mali ang paglalagay nito. Ganon? So, bakit naman kaya? Ang sabi nga natin, kapag may isang butas at ito ay mali ang lokasyon o yung lugar na kung saan ito ay inilagay, maaaring makaapekto ito sa kabuang tibay ng ating mga bahay. So, tingnan natin ito. Ito ang isang biga. So, kapag may bigat na dinadala o kinakarga ang biga na ito, so, ano ang tendency na mangyari sa biga? So, ito ay lulundo o yung magsasag ng ganito. Ngayon, ang pinakagitang bahagi ay subjected sa tinatawag na bending action. So, nababanat siya, naunat siya. So, nabebend. Na kung saan, ang bottom part ay under tension. So, may puwersang mahatak dito. Nababatak siya, kaya dito posibleng magkaroon ng crack. So, dahil dun yun sa puwersa ng pagkakabatak. In the same way, dito sa parte, malapit sa support o dito sa poste, dito sa topmost part ng ating biga. So, subjected din po ito sa tension. So, at dito din malapit sa support, pinakamalaki ang shear stress
na siyang nagre-resulta sa pagkaputol ng ating mga biga. Kaya nga ang ating mga biga ay mayroong masinsin na mga stirrups o yung tinatawag nating anilyo sa bahaging ito. So kapag nilagyan natin ng pipe sleeve ang portion na ito, mababawasan ang shear capacity o yung kakayahan ng biga na labanan yung shear stress. So dahil nga nabawasan yung kanyang capacity na labanan yon, so maaring bumigay ang ating mga biga. Kaya nga gumagamit tayo ng mga masinsin na mga stirrups dito dahil ito yung lumalaban doon sa shear stress. Yung gap na mabubuo ay napakadelikado sa ating biga. So bakit nagkakaroon ng gap na malaki? Kasi nga pag naglagay ka ng tubo, so yung kung ano man yung diameter ng tubo na yan, so hindi mo siya malalagyan ng bakal o ng stirrup. So ang tendency, wala na siyang pangontra doon sa crack na dulot ng shear failure na yan. Pwedeng mabali ang ating biga dahil nga sa bigat na dinadala nito. So kaya nga maging alerto tayo kapag naglalagay na ng pipe sleeve sa ating mga bahay na ginagawa. So malinaw po. Kaya anong dapat natin gawin? So number 1, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng pipe sleeve sa parting ito ng biga. Bawal po dyan. Bawal maglagay ng pipe sleeve sa minimum na twice ng lalim ng biga o sa 1/3 ng clear span ng biga, whichever is larger. So sa dalawang ito, kung ano man yung mas malaki, so yun ang ating susundin. Yun ang magpi-prevail. Halimbawa, ang lalim ng biga mo ay 500 mm. So yung twice ng depth nito ay ilan? 2D equals to 2 times 500. So equals to 1,000 mm. Mula sa poste hanggang 1,000 mm, dapat ay walang pipe sleeve na nakalagay. Kung ang span o haba naman ng ating biga ay 5 meters, so 5 divided by 3 is equals to ilan? 5 divided by 3 equals to 1.6 meters. So dapat yung 1.6 meters na yan mula sa poste ay dapat walang pipe sleeve. So kung ang span o haba ng biga mo ay 5 meters, so yung 5 divide natin ng 3 equals to 1.6 meters. So yung 1.6 meters na yan mula sa poste, yan dapat dyan walang pipe sleeve. Okay? Number 2, dapat din na ang pipe sleeve ay nakalagay sa middle third ng depth o ng lalim ng beam o sa pinakagitnang bahagi ng biga. So dito. So kung ang biga mo ay 500 mm, so 500 divided by 3 is equals to 166 mm. So between sa 166 to 332 mm, dito po pwedeng ilagay ang ating pipe sleeve. Dahil malapit sa gitna ng biga ang pinaka-centroid ng forces na nag-aak dito sa ating mga biga, dito pinaka-safe ilagay ang ating mga pipe sleeve. So alam naman natin dito sa part na to, malapit sa neutral axis, dyan mas minimal yung force na nag-aak sa ating mga biga. Number 3, ang pinakamalaking size ng pipe sleeve ay dapat 1/3 ng lalim o ng depth ng ating biga. Kung ang depth ng biga ay 500 mm, so yung 1/3 nun ay 166 mm. So, ang pipe sleeve ay dapat hindi nalalaki pa dito sa 166 mm. So, gagamit tayo ng ilan? 150 mm na diameter ng PVC or gauge 40 na GI pipe sleeve. So, equivalent po yung 150 ng 6 inches. So, 6 inches na tubo ang gagamitin natin bilang pipe sleeve. Kung patayo naman ang pipe sleeve na dadaan dito sa ating biga, dapat ay 1/3 din ng lapad ng biga ang dapat na gamitin dito. So, ibig sabihin kung ang lapad ng iyong biga ay 600 mm, so dapat ang maximum na laki ng dadaan na pipe sleeve na nakapatayo ay 200 mm. Number 4, so kung magkakaroon ng higit sa isang pipe sleeve, ang minimum spacing between dun sa ating pipe sleeve ay dapat hindi na lalapit pa sa 3 times yung diameter ng ating pipe sleeve. So ito yung spacing ng ating mga pipe sleeve kung more than 1 yung pipe sleeve na dadaan sa ating mga biga. So kung mayroon tayong 150 mm na diameter ng pipe sleeve, so 3 times 150 equals to 450 mm. So ito yung spacing ng ating pipe sleeve. So minimum po yan na distance. So yun yung measurement in between
2 adjacent pipe sleeves. Number 5, kailangan mag-provide ng 4 na diagonal bars na puprotekta sa ating mga pipe sleeve. So para maiwasan yung pressure ng biga. So kailangan natin mag-provide ng diagonal bars. So minimum na diameter na bakal na gagamitin natin ay 12 mm. So unless na mayroong naka-state dun sa plano or nakalagay sa plano na specific na size ng bakal na gagamitin mo. So pag sinabi ng plano na 16 mm diameter na RSB ang gagamitin mo doon sa ating pipe sleeve, so yun ang gagamitin natin. Number 6, mag-provide din tayo ng 2 extra na stirrups o anilyo sa magkabilang side ng ating pipe sleeve. So ito ay para proteksyonan natin yung part na yan ng structure na kung saan nabawasan yung area ng concrete. So kailangan natin mag-provide ng additional na stirrup laban dun sa shear stress. So ang mga pinag-usapan natin ng mga ito ay simple, ngunit madalas na binabaliwalang pamamaraan na kung hindi natin susundin ay mayroon palang malaking epekto sa kabuuang tibay ng ating mga bahay. So ano nga bang pakialam natin, di ba? Pero kung bahay at buhay naman natin ang nakasalalay dito, mananahimik ka pa kaya? So kung mayroon po kayong mga tanong, so wag po kayong mag-atubili na mag-iwan ng mensahe dito sa baba. So sa muli pong pagkikita, maraming salamat!